Hi guys! Welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video gawin po natin yung weekly horoscope para sa may mga Sun, Moon, Rising na Leo for March 17 to 23. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. Kung hindi nyo alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising sa inyo po, sa dulo po ng video, we have a link for this kasi importante ito para sa inyo. Readings will be for guidance purposes, so use your free will wisely. At available na po ang ating extended readings. Kung sa mas malalim po yung readings, to access po, you just need to click yung join button sa baba so that meron mga additional perks din po ito. Private readings and spell works po, message po kayo sa page natin, an admin will help. Yung link is in the description below. And for donations, gamitin nyo lang po yung thanks button sa baba. Ayan, yung bay heart. Okay. So, Leo, how are you? So, we have here is the Hermit and a leg up. Okay. Leo, medyo brutal talaga ako mag-read. Paano ba put towards na asking for help is not a sign of weakness. Ang paghingi ng tulong ay hindi ibig sabihin nun mahina tayo. Technically kasi, mas andoon na yung mga tao na marunong humingi ng tulong, yung talagang kailangan ng help they're actually very strong individuals. Kasi umabot doon sa punto na they know and na ina-acknowledge nila na, wait, hindi ko na kaya. Wait, pagod na ako. Wait, I need help na talaga para ma-resolve tong mga bagay na to. And this is what the universe is showing. Na deep inside kasi, there are things na gusto mo ng maayos as soon as possible. Sabihin natin mga na-delay na mga kaganapan, delayed na dapat natapos sa itong bagay na to, this particular project, or itong pangyayaring to. And andun na with the card of the Hermit, nahalata na rin naman din kasi in a way, kumbaga, it's being seen ng mga taong malapit sa'yo or sa mga close circle mo na medyo sa part na to, and then na medyo naubos yung pasensya mo with this particular person or sa kaganapang ito. It's time. Sinasabi ng cards. Time to reach out. Kasi, ang hirap magkim-kim ng mga nangyayari. Mas nakakapagod yun in contrast sa hihingi tayo ng help doon sa mga tao na alam natin na willing to help. And doon na kasi, hindi naman kita kasi may mga hininga ka ng tulong dati, tapos parang ang labas. Ginamit yun against you. Yung mautang na loob card. And, para naipit ka doon sa mga situation. So, I understand naman bakit medyo hirap ka na mag-request ng help. But this time, you have the wisdom kung kanino ka pwedeng humingi ng help. And sino yung mga pwede mong takbuhan. Kasi na-filter out mo naman yung mga tao sa paligid mo Which comes tayo sa crossing mo. Si Temperance, tsaka si Thinker. Ayun na nga. Siguro, yun sa mga advice sa'yo ng cards dito. Huwag mong hayaan na maging bearing na yung tagal ng pagkakilala mo sa isang tao para masabing pwedeng pagkatiwalaan. Sometimes, even the people na nakikilala natin ng bago lang, minsan sila pa nga yung pwede natin magpagkatiwalaan talaga Kasi, yung mga tao na who knows us, nagbabago kasi ang tao, there are chances na sila pa talaga yung sabihin natin na maglaglag sa'yo. And, you had your fair share doon. May mga iba sa inyo naka-experience ng Leo na yun na yung sinasandala. Parang andoon na you have this mindset na siguro kaya mong pagkatiwala yung buhay mo, ganun. Pero at the end of the day, sila pa talaga yung nagkaroon ng betrayal Sila pa yung sumira ng tiwala mo. Sila pa yung nag-iwan sa ere when you needed them the most. So, naiintindihan ko naman yun. That's why, use mo yung mga natutunan mo in the past to help you navigate yourself sa maayos na mga taong pwede mong pagkatiwalaan. Now, your desire card kasi si Four of Wands, tsaka si Soulmate. Alam mo,
I understand that some of you sa House of Leo, gusto nyo na mag-build ng, sabihin natin, family, or magkaroon kayo ng community na kung saan yung understanding, yung pagmamahal, yung pasensya, nandoon. So, not exactly, it's either na, dalawa siya eh. It's either you want to have your own family or magkaroon ka ng community na kung saan you can freely be honest sa mga pinagdaanan mo, sa mga nararamdaman mo, sa mga different aspects ng life mo. And this is a good thing kasi hindi lang siya pang sarili na desire eh. That means gusto mo na may mga tao din na magbe-benefit doon because this is a family that you're asking. This is para sa akin, it's a sacred connection and it's an important one kasi no man is an island. So, this desire will be provided soon enough naman na universe. Check natin mamaya kung kailan. Okay, so, yung desire, yung foundation mo is we have here by the book and the emperor. So, this cards naman, andoon na, siguro sanay ka na para may structure ka na sinusundan. Which is good. Kasi at least hindi suntok sa buwan yung mga ginagawa mo. Hindi yung tipong bahala na gang ang tag. But, what I'm seeing here kasi, kinocall ka ng universe na magkaroon ka ng maging lenient ka. Hinaas ka ng universe na i-open mo yung possibility that the universe will also swerve away doon sa mas structure na ginagawa mo. Parang sa church namin nun, ang term is led by the Spirit. So, ganun din, led by the universe ka naman. So, ito na yung chance or pinapansin ng universe na always make room for the unexpected. Always karoon ka ng faith na gagawa ng paraan yung universe along the way. Because in faith, ang description ko dyan, faith sees the invisible and you receive the impossible. Yan doon nga papasok yung trust the process. Minsan, eto na okay ka na nakaplan ng ganyan. Bilang sabi ng universe, turn to the right. Then turn to the left. Minsan kasi detours are necessary. Alam naman, especially sa mga nagda-drive, alam niyo naman ibig sabihin pag may detour. So, pwedeng may accident or may problema yung road. So, the detours of the universe, tumutulong lang yun para hindi ka na dumaan or mag-struggle. So, you can look at it as like blessing in disguise. Sa past mo kasi we have here is the star and si deep knowing. Ano kasi na with these two cards sa past, naging mataas yung expectations nyo para sa sarili nyo. And people also have high expectations para sa inyo. In a way, nakaka-stress yun. On the other hand, it's also good kasi nga, merong target, merong may goal, merong yun nga, hindi siya suntok sa buwan. Merong talagang structure. Pero at some point din kasi, dahil nga sa sobrang rigid ng structure, andoon na a lot of you, hindi nyo na naman nagawa or naranasan yung mga bagay, siguro as a normal person will know or experience or makikita. More on parang, siguro yung iba na, paggaling mo school, dimension ka ng bahay, ganyan. Tapos mag-aral ka na ng piano, tapos assignment mo, ganyan. Yung hindi na-enjoy the childhood or yung parang dapat maging laging perfect. Kailangan golden child palagi. That's hard for a kid, May mga iba sa inyo na gano'n yung nangyari. Pwedeng a part of that. And then, maybe high school, gano'n, pati kaibigan, finifilter, kung sino pwede makausap. That's hard. And andun na, nadala mo din siya. And that's why the universe is allowing you na medyo mag-free flow ka ng konti. Yes, ayaw mo na suntok sa buwan, pero this time, the universe will be the one to guide you naman. Now, yung possible na future na ikaw, we have here the Two of Wands and si Between Worlds. So, itong 2 cards na to kasi, there will be some struggle, internal struggle din sa'yo. Yung struggle na you want to change, gusto mong mag-move,
pwedeng mag-travel, umalis, learn new things. And yung other side naman, andoon yung structure. Na hindi, sanay na tayo dito. Dapat ganito kasi ganito yung kasunod. Yung magiging predictable na. So, this will be a time para sa'yo mag-decide ano ba talaga ang important sa'yo. The structure or yung detour na binibigay ng universe. If I may suggest lang ha, flow with the universe. Bakit? Kung ano yung knowledge and wisdom kasi ng universe is higit-higit panlagpas kumpara sa alam natin at sa mga diskarte natin. And besides, pag si universe ang naglatag niyan, so di perfect eh. Unlike pag tayo, andoon na open tayo and prone tayo magkamali, magkaroon ng mistakes because may human factor sa atin. Kung nakaka-resonate ka sa readings, invite kita maging member. Click the join button sa baba para magkaroon ka ng access sa ating mga extended readings and additional benefits. Pero ngayon, tuloy natin reading mo. So, your physical environment, we have your round and round, tsaka si Hierophant. So, it's either kasi to eh. Hierophant kasi is also connected to Taurus about money-making, resources, but Hierophant is also about spirituality. So, may mga iba sa inyo na nagkakaroon na kayo ng thinking or na-engganyo na kayo to understand what is spirituality. May it be through religion, or maybe nababasa ka ng horoscope, or nako-curious ka about astrology, or ando na parang na-engganyo ka na silipin ang mga cards. So, crystals, marami. This is actually a way of the universe para i-break ka doon sa structure mo. Kasi, yes, on the physical concept, physical, maybe emotional and mental concept, okay ni structure. But, the only one who can give us the proper structure about our spiritual journey, about our spirituality, is lagi yung universe eh. So, ito ni sinasabi ng universe na go with the flow ka na. Yes, it will be scary. Kasi parang, hala, anong susunod na mangyayari? Or ano yung gagawin ko? Or what will be the next thing to do? Yes, yun nga yung exciting part dun eh. Na hindi natin alam. Pero andoon din yung exciting part that as the universe opens yung mga pintuan para sa'yo, alam mo, not only deserve mo yun, but andoon yung point na all you need to do is grab it. Kasi prepared na niya eh. Nakaplan na yun eh. Ang hinihintay na lang ikaw, if you're going to flow with it. Now, sa emotional mo naman, meron tayong Queen of Swords, Ace pala. Ace of Swords siya kasi Yin. So, for those, I think this is for those who are alone. Pwedeng either you're single or andoon na when it comes to friends, hindi ka masyadong nakikihalubilo or emotionally detached ka sa mga tao. This card is actually saying din na the universe will also touch that part. Kasi yun yung isang bagay siguro na medyo nahirapan ka along the way. Who to trust and how to trust and what to say sa isang relationship. May mga reservations ka din kasi. May mga incidents in your past na nagtulak sa'yo, magtago ka sa shell mo. Na nagtulak sa'yo para hindi ka muna magsalita or even to lay down what's in your heart. And it takes time actually for you to really trust as much. Para kang alam mo yung pusa sa mga feral cat na naka-encounter ng masamang tao. Then, kahit na may mga tao na may good intentions na sa kanila, nahihirapan silang maniwala, kaya tumatakbo silang palayo. May mga, and then the universe will be persistent para ayusin yun sa'yo. Kasi that's something na gusto ipaalala sa'yo. The past, hindi siya, kung may nangyaring hindi maganda sa past, hindi naman yung ibig sabihin, laging yun ang mangyayari. Yes, you've learned from your mistakes, pero hindi naman to life sentence na kapag pinagdanasan mo yun, paulit-ulit na madadanas mo.
The universe will allow you, since nakaranas ka ng ganon na pwedeng pain or cruelty or betrayal, hindi naman laging ganon. Sabi nga, di ba? Bilog ang mundo, umiikot to. Your hopes and fears po, we have here the Lovers and C, Unfinished Symphony. A lot of you in this house, parang you're hoping that yung relationship na meron kayo ngayon will last. Ngayon, kung disclaimer hindi dahil sinabi kong relationship, ipapako natin na jowa. This relationship could be professional, it could be friendship, it could be anything, even relationship with your God or your deity. Ayan, part siya nun. So, these cards are showing na yung isa sa mga hope mo is magkaroon ka talaga ng secured person or people na you can really trust. Kasi, di ba, paano ba, nakakita ka na ng pusa pa nagtiwala sila. Talagang andoon na yung tiwala nila once na binigay nila. It's either 0 or parang percentage Pag nagtiwala sila, buo talaga. Andoon na once they trust and they love, it's all or nothing. Yun yung gusto mo sana. That once you find this individual, nag-hope ka, or this person na sa life mo na, pwede ka magtiwala ng ganon. Parang pusa na kayang matulog without a care in the world. At andoon na convince yung pusang yon na ang safest place sa buong mundo is kasama ka. For the possible future mo, meron tayong 6 of Swords, tsaka si Time to Go. Well, there will be some movement sa gagawin mo. There will be, tumabas naman na siya dito There will be some movement sa gagawin mo, places to be. Not only that, meron din mga tao na sabihin natin na kailangan mo medyo puntahan. It's either for closure, or andoon na renewal ng connection. Pero kailan? And sino ito mga to? I-check natin sa iyong extended reading. So, kung gusto mapanood yung extended readings, you just need to click po yung join button sa baba and you will have access to it at iba pang mga benefits. Now, remember the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And kung bago kayo, subscribe, like, and share. For private readings and spell works, message me and message us in our Facebook page. Link is in the description and an admin will help. And for donations, you can use the thanks button sa baba. So, Leo, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At I hope makita tayo sa excellent readings po. Mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City. You have a great day. See you soon.